So ayan, may post pala si Rowena Buangzon. At yung title ng kanyang post, Rolex at Gucci Incident sa Rockwell. So panoorin natin kasi nga, kakalabas lang to 13 minutes ago. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At Aba, himala, bait-baitan ngayon si Shibuli Buangzon. Bait-baitan, iba yung aura niya, parang magpapa-victim to ngayon. Panoorin niyo. Yung entrada pa lang niya, parang bait-bait niya eh. Parang hindi makabasag pinggan. Oh. nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Ay, okay ba? Mentally? Mentally rin? Physically? Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. Mabuti naman. And, alam nyo naman ako, di naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or Ano injustice? Ano injustice yung masabihan lang na kung pwede mag-mask ka? Ano injustice yung pinagsasabi mo dun? Diba? Proportionate ba yung response mo? Attorney ka pa naman. Diba? Parang wala kang pinag-aralan. Parang animal dun na nagsisigaw-sigaw. Tapos ngayon, mukha kang victim. Mukha kang kaawa-awa. Rowena, grabe ka, weng. mali, di ba? Go-connect niya ngayon sa politics. Kasi nga, parang si Harry Roque din ito mag-isip, eh, no? Kino-connect niya lahat sa politics. 'Di ba? Para siguro malaman ng mga nasa Europe na kung saan magde-decide sa kanyang asylum ngayon ang Austria na this is politically motivated nga. Lagi niyang kino-connect yung sarili niya kay Tatay Digong yun niya. Ganun na ganun. 'Di ba? Kasi kailangan niyang mapatunayan niya na he's politically persecuted. May political persecution na impact ba or element sa nangyayari sa kanya. So kaya siya laging nandun sa The Hague. Yun. At ganyan din ang style ngayon ni Buangzon na mukhang victim na ngayon. Grabe, injustice daw. Saan yung injustice dun, ma'am? Si BBM nga, di ba? Ayan. Tumayo ako doon sa cathedral at Anong kinalaman nun? talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Anong kinalaman nun sa pagiging baliw mo? Panat talaga. Oh. Budol to, no? Ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung? Pag inaalipusta ka na. Paano kayo Depende nalipusta? ko nga ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Paano kayo nalipusta, Rowena? Grabe Sabihan ka. ba naman niya ako sa Rockwell Mall Ah, na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. yun kaya yun. O nag-exaggerate ka lang. Sige, sabihin natin, okay. Yun yung sinabi niya sa'yo. Pero yung kung paano ka nag-react, grabe, nagwala ka na. Para kang baliw, para kang addict, para kang buwang. Certified na buwang. Hindi proportionate eh. Sana inisip mo man lang na yung feelings o sabihin natin nararamdaman nung taong yun is valid. Kasi nga, galing tayo sa pandemic. Concern na concern ngayon yung mga tao. Sabi natin OA sila sa kanilang health concern. Pero kung umasta ka para kang makapangyarihan no? Para kang addict, nakakalabas lang o isang liw ba na nakakalabas lang sa mental hospital. Doon yung nagsimula. Saka ang dami kong Feeling high kilala and doon mighty sa ka Rockwell kasi? Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung kinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Bonson. Ikaw yung nag-commotion
napahiya. Ba't naman nagsasorry yung tao kung sino man yun? Ikaw yung nag-create ng commotion. Pwede mo naman kausapin ng mabuti. Di ba? Pero ang ginawa mo, sumabog ka kaagad. Di ba? Ngayon, nagpapa-victim ka ngayon. Eh, yung ugali ng mga psycho no? Mga narcissist at psycho. Talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Oh, sinabi kayo yun. Kasi hindi ako Bawal pala sa naniniwala kanya dito kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Aba yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. So, minsan kailangan ma-retrieve yung mga CCTV dito kasi yung mga kagaya ni Guanzon may malaking tendency talaga na magsisinungaling yun. yung style pa lang niyang to, duda na ako sa kwento niya Hindi pong Kasi don't you have money to buy mask? Parang ang dami namang nangyari. Di ba? nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case. Siya pa talaga for nagreklamo. unjust vexation and grave oral defamation. Kapal Last mo ka. night, kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had... Yung ugali ng mga lawyer, pag alam nilang bulilyaso na sila alam dinner. nilang sila yung nag-cause ng scene, sila na yung magkakaso. Uunahan na nila. Ugali ng mga lawyer yung mga yan. Yung feeling nila, nalagay na sila sa langanin, they're gonna file case for it. Yun yung gagawin nila. Sila yung uuna na mag-file ng case. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery, Media Net. Nag-promote pa. Yun lang, good luck sa case mo at siguro may counter complaint din o magpa-file din ng case yung kabilang party, di ba? Exciting din to minsan. Pero ikaw, Guanzon, hindi ka asal edukada, asal dik-aka, asal bangag. Yun lang. Ma'am, senior kayo, sir? Oh, di ba kanina, bago tayo nagalit, wala, nakatayo ka lang dyan. How many minutes have you been there? 30 minutes. What about you, ma'am? How many minutes? Mga 20 minutes. Ikaw, sir? 30 minutes. Oh, 30 minutes habang ito, nakatayo lang doon. First name Sana kung binigyan na kayo, edi tapos na, di po ba? Pwede na kayo bumili ng Dairy Queen. Oh, di ba? Balik na lang kayo, mag-shopping kayo sa World Balance. Ha? Na-assist na po kasi namin sila agad dito sa harap, ma'am, para hindi na po sila para hindi na po sila pila, ma'am, sa loob. Para sa harap pa lang, ma'am. Dito pa lang po sa harap, ma'am, na-assist na po namin sila. Oh, siguraduhin nyo lang ha, next time, ayoko na magalit. Ang hirap talaga nito trabaho ko, no? Pero sir, kailangan kasi may nagagalit Maraming salamat po, Attorney Guanzon po.